Kaya ako naging artista dahil may mga tumulong. Sa totoo lang, in general na, wala tayong particular something. Kasi iba-iba tayo eh. So if I'm gonna describe the most beautiful thing in the world, it's something that will bring the best in you. You know, yung magandang pag-uugali, yung appreciation mo sa bagay, yung naiiba yung disposition mo sa bagay towards the betterment, diba, ng sarili. Anything that will uplift you and make you feel beautiful. I think it's something that is really, really super beautiful. Okay, the most admirable aspect of human nature is the gift of free will. Yeah. In every decision, in every will na gusto mong gawin, it's so admirable that it could lead into a chain effect or chain reaction towards something. It's either sa ikagaganda ng buhay mo, ikakaunlad ng sarili mo, or sa ikasisira ng sarili mo. Binigyan tayo ng ganong gift ng Diyos. And the idea that we also evolve as human is because of the free will din kasi. Because we can actually think, decide, and speak, and act according sa instances na ibibigay. Laging tinuturo sa akin ng nanay ko, mula nung bata ako, na maging magpagkumbaba. Kasi siguro nung bata ako, may alam niya, kasi nung bata ako, medyo, siya nasa honor student, ganyan, maganda yung academics. So nakikita niya na may tsansa na lumaki ang ulo, ganyan. Kasi napupuri, magaling ka, matalino ka, pagtanda mo, ganito maaabot mo, ganyan. Laging sinasabi ng nanay ko, na walang mawawala sa'yo kung magpapakumbaba ka, bagkus madadagdagan ka pa. Madadagdagan ka ng kaibigan, madadagdagan ka ng biyaya. So, yun. But, of course, tao lang tayo. Sometimes, hit or miss tayo sa mga ugali natin. But good thing, bata pa lang ako, sinasabi ng nanay ko yun. So, I try to be sensible and sensitive sa mga taong nakapaligid sa akin. Naisip ko na madaming beses na naisip kong magbago physically, ugali, kumompromise para lang matanggap ng tao. Actually, kalahati ng buhay ko ganun. Kalahati ng buhay ko ganun. Kasi gusto kong ma-achieve yung na-achieve ng ibang tao. Naisip ko na baka pa ganito. Like for example, gusto mo maging social climber. Aminin ko na, naging social climber ako. So baka kailangan ganito rin yung asta ko para matanggap nila ako dun sa society nila, sa community nila. Baka kailangan ganito asta ko. And also, I have insecurities with my look even before. Bata pa lang ako, hindi ako makinis, na maitim ako. So sabi ko, baka mas magaan ang loob sa akin ng tao pag nagpaputi ako. May mga nangyari sa akin yan kasi medyo vain din tayo kahit pa paano. And then as you grow old, nakikita mo yung mga tao na it doesn't matter pala sa kanila. Mayaman, mahirap, may kaya, wala. It doesn't matter. Lalo na ngayon sa era ngayon. Like, just be who you are and just present yourselves as matinong tao. Then they don't care kung ano itsura mo, kung anong antas mo sa pamumuhay. Exact moment na nasabi kong true love na kay Kim is noong nakita ko at naramdaman ko yung pagmamahal na kayang ibigay ni Kim. For Kim to accept me and to be willing to communicate actually sa akin na, uy, ganito yan, uy, ganito yan. And then for her to be, dama ko na kaya niya mag-sacrifice sa mga bagay para sa akin. I think, it seals the deal. That's it. Back to zero pa ba tayo? Di ba? Iiwan pa ba natin tong pagkakataon na to? Maghahanap ka pa ba ng mag-a-adjust ka ulit? Di ba? I mean, it seals the deal. And in return, since sanay din ako sa act of service, I make it to the point na
I'll give her the best as much as I can. Language to Kim is act of service. Kasi worst comes to worst, kung wala kayong pera, the act of service is something that you can offer. Kahit sino. Ang love language, ako lagi, alam ni Kim to eh, hindi na ako mag-invento ng sagot. She doesn't need to do anything, but pag masaya si Kim, masaya na ako. Kahit may problema ako, pag masaya, kasi sobrang adorable eh. Alam naman natin, cute si Kim tsaka adorable. Pag masaya siya, sobrang kalma ako. Pag malungkot siya, nagpapanik ako. Yan, ganun yun. So, yun talaga. Siguro kasi hindi ako laging nabibigyan ng bata ako. Hindi ako nabibigyan ng bata ako eh. So, pag nakikita kong hindi rin ako laging nakakakuha ng bata ako ng serbisyo. Ang alam ko lang magsilbi. So, pag na-appreciate yung pagsisilbi mo, pwede ka lang umupo at ma-relax. So, yun lang. Pero I'm sure meron si Kim na sobrang sweet niya eh. Sobrang clingy, physical, clingy, adorable, sweet sa pagsasalita and everything. She tells me everything. Pero yung masaya siya, kahit nasa malayo ako, pag nakikita ko masaya siya, okay na ako.